Hello guys, panibagong araw, panibagong video naman po guys yung ipopost natin. So, nandito po tayo ngayon po sa Barangay Gintagbukan, Abuyog, Leyte. So, meron tayong nire-repair ngayon guys na isang Samsung split type inverter. Alright, so ang problema nito guys is chinek po natin ito last time. Niligtis natin, bali ito po yung buwan-buwan na lang kinakargahan ng Freon ng ilang technician na pumunta rito. Alright. So, naligtis natin noon na meron siyang leak sa kanyang condenser at ipina-repair ni customer. So, na-requestan natin ng condenser at ngayon at dumating na po yung parts. Kaya ito is ginawa na natin at in-schedule na nating i-repair. So, yun guys. So, ang ginagawa natin ngayon, so tatanggalin natin yung mga balot sa copper tube. So, nilagyan natin ng tape para hindi po mapasukan ng moisture yung kanyang system o yung copper tube. Alright. So, fast forward. So, yan na po guys yung ating condenser coil na ginamit. So, i-convert po natin sa copper tube para hindi na po siya mag-leak, or kung mag-leak man is napakatagal pa po na panahon. At syempre is mare-repair po pag ganyang copper tube ang ipinalit natin. Alright. So, siyempre, habang dahil naghihinang tayo, so niligtas na pinashing natin at sabay niligtas natin kung wala na ba talagang leak ang system or condenser natin or yung mga fittings ng pinagdugtungan. Alright. Pati yung access valve. Okay, so pagkatapos natin iligtas nito guys, so talagang iligtas natin maigi, baka merong pang mga leak or maliit na leak na kailangan hinangin, so dinoble check natin maigi. Alright, so after neto is mamaya-maya, ayan, so magva-vacuum na tayo guys. So ayan, para mahigop yung mga hangin na nasa loob ng system. Ayan, bago natin kargahan ng Freon. Alright. So, yun. So, dahil medyo may leak pa yung kanyang fitting, so hinigpitan natin maigi. At nung wala ng leak at kung okay na, so, yun, binacuum na po natin guys ang unit. So, ipa-vacuum po natin ito ng mga 2 oras para mas maganda yung kanyang lamig at mahigop talaga yung mga hangin, mga moisture na nasa loob ng system ng unit. Ayan, so kailangan wala pong moisture or hangin ang nasa loob ng unit para lumamig po ng maayos yung aircon, dahil dapat pure na freon lang po ang nasa loob ng system ng aircon. Alright, so yan po. Yan, kasalukuyan po tayo nagpa-vacuum at after neto is mamaya-maya ay magkakarga na po tayo ng Freon. Alright, so fast forward, so yan na po, nagpa-parts na po tayo. Yan, after vacuum, so kinargahan na po natin ng Freon yung system ng aircon. Alright, so yan po, ang kinarga natin is R32. Yan, para po yan sa mga makabagong unit ng inverter na mga aircon. Alright, so syempre double check ulit. So maglileak test tayo, yan, sa indoor at saka outdoor para maiwasan yung makaligtaan tayo mga leak or ano. At nung wala na tayo makitang leak, yan, so ibabalik na po natin yung mga cover para mamaya-maya is makapag-testing na tayo sa unit. Ayan, so dry run na po natin yung unit para malaman natin kung kulang pa ba o kailangan pa bang kargahan.
So yun guys, so malapit nang matapos yung pagbabalik natin ng mga cover. At mamaya-maya guys, yung itetest na po natin yung unit. Yan. So ino-on na po natin. Yan, para matesting na po natin yung unit. At mamaya-maya, antayin natin ang mandar yung outdoor. Alright, so yun. So inaantay natin pag umandar yung outdoor ay i-monitor na rin po natin yung kanyang amperahe at yung kanyang pressure ng freon while umaandar yung unit. Alright, so far ayan na guys, so umaandar na po yung unit. Ayan, so magsisimula na tayo mag-monitor ng kanyang pressure at ng kanyang amperahe. Ayan, para maiwasan po yung pagsobra ng ating karga. Ayan, sorry po sa mga makapanood ng mga technician nito is wala po tayong timbangan. Ayan, so yun po talaga yung isa sa mga kulang natin. Dapat talaga meron tayong timbangan ng freon pag nagkakarga para hindi po sumobra or kumulang yung ikinakarga natin na freon. Alright, so R32 po yan, flammable yung kinakarga natin, kaya doble ingat tayo sa pagkakarga. Ayan, dahil flammable po yung freon na ginamit natin. Ayan, so minsan sumasabog po yan kung mali yung proseso ng pagkakarga. Alright, so yan po. So nagyayelo na po ang kanyang piping, so indication na kulang pa po yung karga natin. Alright, so